Usap natin si Senator Panfilo Lacson. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Ping. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Sa mga sumusubaybay, magandang hapon din. Senator, kayo po ang nag-iisang nag-abstain sa botohan ukol sa pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit hindi kayo bumoto ng yes o no? Okay, ano muna background? Tatlong motion yung napag-usapan kahapon. Opo. Yung motion to dismiss na yung original motion, yun ang kinontra ko kasi wala sa aming rules. At maski yung suppletory application ng rules of court, wala rin sa rules namin yun. So, nawala yon, inamend nila. Nung inamend, ang ginawa, motion to archive. Yung motion to archive, yun, ang ibig sabihin nun, yung articles of impeachment, parang patay na, no? Pero pwede itong revive. Pwedeng ma-resuscitate. Kaya lang, kailangan mayroong mag-motion pa muli at pagdidebate yun ulit kung i-revive ba o hindi. So, debate ulit. Yung to table, yung kay Senator Soto, ang ibig sabihin nun, temporarily suspended lang yung suspend yung consideration ng motion na hindi na kailangang magbotohan o mag-motion para i-revive kasi temporarily suspended lang. Yun ang pinaka-compliant actually sa ruling ng Supreme Court. Why? Because meron pang motion for reconsideration. Ginagalang namin yung ruling Supreme Court. Huwag kaming gumalaw hanggang hindi na pa nagiging pinal ang decision ng Supreme Court. So yun, bumoto ako ng yes. Sa archive, nag-abstain ako kasi nga, lagi ko sinasabi na dapat igalang at sundin ang Korte Suprema. Pero yung yung motion to archive na na-aproba, sinasabi doon, na mag-adhere sa ruling ng Supreme Court referring to the July 2025 or July 25 ruling. Teka muna, paano kung dumating ang panahon na halimbawa yung Supreme Court dahil sa MR, ni-reverse na lang sarili at sinabing pwede yung Senado na mag-proceed na mag-trial. So kung naka-archive ito, hindi ito automatic na i-revive at kami magiging impeachment court at magsa-try. Kasi kailangan pambunutin yon sa pamamagitan ng isang bagong motion na i-revive at magdidebate na naman kami, magbabotohan kung amin bang i-revive talaga o hindi. What if, in spite of the Supreme Court final ruling, final decision, mayorya yung nanaig at sinasabing wag na nating i-revive, hayaan natin sa archive. O hindi namin sinunod ang Court Suprema. Yes. Pero dahil merong existing na ruling na sinasabing immediately executory at saka unconstitutional, yung impeachment complaint or articles of impeachment, etc., doon ako naipit kasi lagi kong sinasabi na dapat sundin ng Korte Suprema. So minabuti ko mag-abstain dahil ayoko rin i-preempt yung pwede maging ruling ng Korte Suprema based sa motion of reconsideration na ipinal ng Solgen or ng House of Representatives through the Solgen. Ang sinasabi niyo po, Senator Ping, ay kung ang pinagbotohan ay to table it, pabor kayo doon? Nag-yes talaga ako doon. At talagang boto ko pabor. Yung kung ang isang pinagbotohan, yung to archive, no, na hindi nag-refer do sa date, yung July 2025, July 25 ruling, at sinabi lang na i-archive natin at hintayin natin yung final ruling ng Korte Suprema, boboto ako in favor. Kasi actually, yun ang pinag-usapan namin nung majority leader, si Joel Villanueva. Sabi sa akin, kung tanggalin ba namin itong July 25 to sa bagong motion, sa amended motion, sabi ko, boboto ako sa inyo. Ayoko lang yung sarado na nag-adhere sa ruling na hindi pa naman pinal. Pero nung binasa niya, nagulat nga ako, nandun pa rin yung July 25 ruling. So, ang paliwanag niya sa akin, ayaw daw pumayag ng mga kasamaan niya sa majority ng ganong language ng amended motion. So sabi ko, pag ganyan, mag-abstain na lang ako. Kasi po, may ilan na po muna, Senator Ping, na umiwas o nagpaka-safe daw po kayo. Hindi. Yun talagang compliant sa ruling ng sa Korte Suprema. Out of respect and deference to sa Korte Suprema, kung halimbawa ngang nag-reverse dahil sa maganda yung pagkasulat ng MR, anong gagawin namin? Magbobotohan na naman kami para i-revive? Kung halimbawang natalo yung sa boto yung i-revive, di kami yung hindi sumunod sa Korte Suprema. Kaya sa akin, minabuti ko mag-abstain, hinihintay ko muna yung final na decision. Pagka halimbawang na-deny yung motion for reconsideration,
at sinabi ng Supreme Court, hindi namin binabago, penal yung desisyon namin, unconstitutional, walang jurisdiction ng Senado, ab initio, then sundin natin yun. Yun ang penal eh. Ito ngayon, hindi pa naman final kasi nga merong MR. And remember, Cheryl, normally, base sa aking mga narinig, kapag unanimous ang ruling ng Korte Suprema, pagka merong MR, normally minute resolution lang yan. Sinasabi lang one sentence, the motion for reconsideration is hereby denied, period. Pero ito, bakit pinag-comment pa ang Vice President Sara? Ibig sabihin, gusto tingnan pa ng Korte Suprema, gusto pa lang mag-review at tingnan mabuti. Kaya meron ding, maski sabihin pang speculative, hindi usual o hindi ordinaryo yung naging aksyon ng Korte Suprema na pinagko-comment pa yung respondent. Paano po yan kung nabaliktad? Kung napalitan? Mabaliktad po yung desisyon ng Korte Suprema. Yun nga, pag nabaliktad, kailangan pang mayroong mag-motion sa plenaryo para i-revive yung archive na articles of impeachment. So kung halimbawang merong motion, magdidebate kami, at natalo sa botohan yung i-revive, edi kami yung hindi sumunod sa Korte Suprema. Kaya nga ayoko muna mag-decide tungkol doon. Gusto ko, hintayin muna yung final na desisyon ng Korte Suprema kung i-deny ba o i-grant yung motion for reconsideration. Siguro... Kaya hindi ako nag-play safe. Ako sinunod ko yung Korte Suprema at ayoko silang i-preempt kasi hindi pa nga final yung kanilang decision. Okay. 19 ang bumoto po para i-archive yung kaso, Senator Ping. 4 yung tutol, kayo nga lang po ang nag-abstain. Sa kabuuan po, ay paano nyo tinitingnan yung naging pasya po ng Senado? Tama ba? Makatarungan ba? May kulang? Sa demokrasya kasi yung majority, yun ang nagro-rule lagi. So kahit meron kami disagreement at hindi ako naniniwala doon na i-archive, dahil ang boto ko nga is to table, tumama ko doon sa 4 kong kasama, kailangan sundin namin yung desisyon ng mayorya sa Senado. So dahil ganyan ang essence ng democracy. Ginagalang namin yung kanilang naging desisyon, pero yun nga, ang aking raya ako nag-abstain kasi nga, mas nire-respect, sa tingin ko mas compliant ako doon sa Korte Suprema kasi hinihintay ko muna yung kanilang final na decision. Kaya ako nag-abstain. Ayoko sabihin na nag-a-adhere ako doon sa July 25 ruling kasi baka mamaya magkaroon pa ng pagbabago. Yes. So respeto ko sa Korte Suprema yon. At ayoko rin namang sabihin ayoko mag-adhere at mag-yes ako doon sa mag-adhere kasi hindi pa nga permanente o hindi pa final yung decision na ina-adhere namin. Sa tingin niyo po, Senator Ping, may nasayang bang pagkakataon para marinig yung buong kaso para sa transparency at accountability? At ano po ang tingin niyong epekto nito sa bansa at sa tiwala ng publiko sa proseso ng impeachment? Ako, I'd rather not comment on yung merito ng kaso kasi baka mamaya mabaliktad nga at matuloy kaming maging impeachment court. Parang tinetelegraph ko na ang gusto ko makita, ano yung ebidensya. Ang sa akin lamang, mabuti na rin at na-question ko yung motion to dismiss na hindi wala sa aming rules. Kung hindi, alam mo, Cheryl, kung ang nanatili yung motion to dismiss at napagbotohan namin na yun ang nanalo, maski magbaliktad ang Korte Suprema, sasabihin ng Senado, hindi, moot and academic na yan, dinismiss na natin. Kaya mabuti na rin na archive lang. Kumbaga, may pag-asa pa naman. Kung sakaling... Pwedeng ma-resuscitate. Pwede pa ma-resuscitate. Pwedeng buhayan. Pwedeng bumalik from the dead yung articles of impeachment. Senator Ping, pareho pong panig ang nagsasabi na para sa Constitution at pareho nilang nirerespeto ang Supreme Court. Nangangahulugan ba na magkakaiba lang talaga ng interpretasyon din ang mga senador? Tama yun. Magkakaiba talaga ng interpretation. Magkakaiba yung appreciation nung pinagbotohan namin ng mga motion. Ang sa akin, sinasabi ko lang sa akin, nag-abstain ako dahil out of respect to the Supreme Court na dahil merong existing na ruling na dapat igalang, pero tinitingnan ko rin yung hindi pa pinal yun dahil merong motion. Kung wala lang motion for reconsideration, doon ako boboto sa pag-archive o talagang mawala na kasi final na .
Pero dahil nga merong pang pagkakataon na pwedeng maiba yung decision, yung final decision, minabuti ko nang mag-abstain para hindi rin naman tingin ko sa sarili ko hindi ko sinunod yung present, yung existing na ruling ngayon ng Korte Suprema. Ginagalang ko yon, pero sabi ko nga, ayoko ring i-preempt yung magiging final na decision ng Korte Suprema. Kaya nag-abstain ako. Sabi po ng mga bumoto ng Yes for Archive, ang personalidad na ini-impeach ang punot dulo daw ho ng pagtatalo. At yan ay si VP Sara Duterte. Ano po ang komento nyo dito? Hindi. Ako sa akin, I can speak for myself and for some of my colleagues. Hindi yun ang tinitingnan namin. Walang personality involved dito. Ang titingnan pa lang namin yung ebidensya na ilalabas. Kasi kung wala ring ebidensya yung prosecution, maski naandyan yung impeachment trial, i-acquit ko yun. Pero kung sobra naman yung ebidensya at sa tingin ko, dapat talaga makonvict, magko-convict ako. Hindi ko pa nakikita yun eh. Senator, isingit ko na rin po sa ibang issue po, yung pagbaba ng trust at performance rating ng Senado base sa Octa Research Survey sa second quarter ng 2025. Sa pananaw po ninyo, nakaapekto po ba yung naging aksyon ng Senado sa impeachment case laban kay VP Sara sa pagbaba ng tiwala ng publiko? Yeah, combination ng maraming factors. Isa na nga yan. No? Yung perception ng publiko sa naging aksyon. Ito sa akin lang to, opinion ko lang. Opo. Ng Senado bilang impeachment court. So kailangan siguro mag-revisit kami o sabihin natin reinvent the wheel, ika nga, para matingnan namin ang aming mga sarili. Kasi ang pag-usapan dito, hindi pa naman itong bagong Senate yung 20th Yes. Kasi ang sakop ng survey, yung 19 Congress pa. Yes, opo. At ngayon pong 20th Congress, paano dapat tumugon sa tingin nyo ang Senado para maibalik yung tiwala ng publiko, lalo na sa mga issue ng checks and balances at transparency? Yeah, hindi lang yun. Transparency. Halimbawa, yung napapagbintangan yung Senado, yung Senate President na nag-insert ng 142 billion, naka-apekto rin siguro yun. Yes. Rightly or wrongly, or tama man o mali, perception yon. Kasi yun ang nakikita o nababasa araw-araw sa media. So halo-halo combination of so many factors. Kaya kailangan maging maingat kami. Natutuwa nga ako na marami ngayong panawagan na maging transparent na at open na sa publiko yung budget process all the way hanggang bicameral conference. Opo. Maganda rin yung naging sona ng Pangulo kasi na-put on the spot ang mga mambabatas. At sana masustain talaga manatiling transparent at hindi na bulungan bicam yung mangyari sa 2026 budget pag tinalakay namin ito. Is this something po na since yun nga po ang malaking atensyon ay doon sa flood control projects at nanggaling na kay Pangulong Duterte, ang House po ay nagsimula na ng kanilang investigasyon. Ang Senado po ba tingin nyo ay dapat magsagawa ng sariling investigasyon on this? Mapupunta kami doon, definitely. Kasi ako, di ba, nasabi ko na rin, matagal na ako nagre-research, nagre-review tungkol sa mga nakaraang budget, 2025, 2024, at meron na kaming mga initially na nakita ng mga questionable, kung hindi man, those projects. Binabalidate pa lang namin ito, at kapag ako'y nakapag-deliver ng privilege speech tungkol dito, siguradong ma-refer ito sa committee at magkakaroon din ng inquiry in aid of legislation. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap din si Mayor Magalong na katulad din po ninyo, good governance advocate, talagang anti-corruption. Nakapagkomento po siya na sana ang mag-imbestiga daw po ay third party, hindi Senado, hindi Kongreso. Ano po ang take nyo on this? Actually, nag-volunteer nga din po siyang maging bahagi ng mag-iimbestiga kung kinakailangan daw. Maganda yun kasi ang nalalagay sa spotlight dito, hindi lang naman mga private contractors, kundi yung mga mambabatas na may kaugnayan sa mga contractors. So mas mainam na nga yung independent na body ang mag-imbestiga, maatasan ng Pangulo na may kasamang NGOs o kaya CSOs, hindi lamang interagency ng gobyerno.
Kilala po kayo, Senator Ping, talaga na anti-corruption and good governance advocate nga po. Since nandito ang focus ng mga tao, talagang nagising ang taong bayan about this. At kahit po ako ay may mga nakausap na contractor na ang sinasabi po ay mas malala pa nga ngayon, administrasyong ito, ang korupsyon. Not just on flood control projects, pero pinakamalaki nga ang korupsyon sa flood control projects. Kung dati daw pong mga administrasyon ay mga nasa 25%, ngayon daw umaabot ng 35 to 40% ang nakokorap. Ano po ang aasahan ng taong bayan sa isang Ping Lacson sa 20th Congress pagdating po sa korupsyon? Yeah, patuloy pa rin yung dating advocacy, lalo na sa pagtalakay sa budget. Kasi diyan nagsisimula, nandiyan yung pera. Yun nga, may mga contractor na talagang hindi na sila kontento dahil sa dami ng nawawala at ang naiiwanan nila para sa proyekto, hindi na talagang karapat-dapat para maging maayos ang kanilang project. So maski mga contractor na mismo na hindi congressman, yung talagang contractor, medyo hirap na rin sila na mag-comply. Ang nangyayari kasi pagka sobra na yung kanilang binibigyan, ang nagsasuffer yung proyekto mismo. Saan ba nila kukunin yung profit nila para mas-kompleto yung proyekto, kundi titipa rin nila yung materyales. Kaya nagkakaroon ng substandard materials at hindi maayos. Minsan nga, nagre-resort na sa parang yung sabi ni Presidente na guni-guni. So, ibig sabihin, ghost na yung project dahil tinitipid ng masyado. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Senator Ping Lacson. Magandang hapon po.